Yes guys, PBBM at Trump. Okay Ito mainit na balita to sa ngayon Okay, ito yung pamagat. Malaking gera to pag nagpadala ng warship sa West Philippine Sea. Handa na ba ang Pilipinas sa digmaan? Wow, nakakatakot to. Ito yung yung mainit na balita ngayon tungkol sa West Philippine Sea. Alam nyo naman, 'di ba, ang West Philippine Sea, 'di ba? Na talagang inaangkin ng mga singkit ng mga inchik na to, visit. Okay, no? So ito ang ating bibigyan ng reaction video Suggestion, komentaryo, kung ano, criticism, kung ano-ano man inyong sa loobin, pwede rin naman kayo mag bigay ng komentaryo diyan. Okay? So please kung bago ka pa lang sa aking channel please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo umpisa. Okay? And also please paki-subscribe din kay Melbs Castle. Okay? So itong video na to sa kanya to. So bibigyan lang natin reaction tong mainit na balita na to. Itong tungkol sa West Philippine Sea. Okay? So umpisa na natin Nasa giyera na ba tayo? Ba't tayo magpapadala ng barkong pandigma? Tinutulan at hindi pinaboran ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagpapadala ng warship sa resupply mission sa West Philippine Sea. Wala daw tayo sa giyera. Kung magpapadala tayo ng missile warship dyan, anong mangyayari? Magkakabarilan lang at mas lalala lang ang sitwasyon. Pero no-promote ni PBBM ang peaceful means not war. We are going to continue to perform our mission. Op. Ang sabi ni PBBM hindi siya magpapadala ng warship sa West Philippine Sea o hindi siya magpapadala para tapatan ang mga barko ng China dyan sa West Philippine Sea. So maganda rin naman magandang suggestion din naman yan o maganda rin na sinabi ni PBBM nang sa ganun tamang baka na mag-escalate. Ewan natin pwede rin naman kayo mag-komentaryo dyan mga guys. We will never be part of an escalation in the situation in the West Philippine Sea. If we look at the evolution of the situation in the West Philippine Sea, the Philippines has never been an agent of escalation of tensions. So we will not do that. So the President will not deploy Navy warships? We are not war. We don't need Navy warships. Mr. President, all we are doing is resupplying our fishermen, protecting our territorial rights. Again, it will be provocative and it will be seen as an escalation. We don't do that. The Philippines does not escalate tensions. Quite the opposite. The Philippines always tries to bring down the level of tension. Totoo naman, di ba? Hindi pa tayo handa pag nagkigera. Kulang pa ang fighter jet ng Pilipinas kahit ang US fighter jet ng US Air Force. Kulang din ang naval warship. At hindi pa sasapat ang mid-range missile ng US Army. Paano tayo makipaggera niyan sa China, di ba? Dapat pang dagdagan ang mga yan. Kung papasok kasi agad tayo sa gulo, mas maraming madadamay na Pilipino. Kaya tama lang daw ang naging desisyon ni Pangulong Marcos Jr. Kung magpapadala kasi tayo ng mas maaga ng warship dyan, malaking gulo yan. Dapat magpalakas muna tayo ng puwersa at armas pandigmaan. Maging malinaw na nagre-respond tayo sa militarization ng China, no? Hindi para kasi ang gagawin na naman nila, sasabihin na naman nila tayo naman daw nagpo-provoke. Pero una dapat kitang-kita ng buong mundo na sila nga papadala ngayon ng mga military vessels na pinakatapat nila sa ating mga civilian people, no? So pwede nilang gawin yon, pwede natin gawin yon, no? Pero para sa akin, hindi lang po yun yung option natin, no? Dapat lang ay maging maingat tayo na una yung malinaw yung ating mensahe, no, na nagre-responde lang tayo sa kabila, no? At pangalawa, dapat patuloy pa rin natin na ipakita na talagang ang China dito ang aggressor, no? Siya ang talagang nag-escalate ng situation. May point naman si Pangulong Bongbong Marcos. Kung may warship dyan, prone yan sa barilan at digmaan. At hindi pa tayo handa dyan. Hayaan muna natin mas lumakas pa ang AFP at US Army bago tayo sumabak sa gulo. Ano sa palagay niyo? I-komento sa baba ng inyong salobin. Nasa
Okay mga guys, ngayon hindi raw magpapatala si PBB ng warship. So ibig sabihin na para sa akin para sa aking opinion lang mga guys, no. Sa aking opinion lang, no. So pababayaan na lang daw. Ibig sabihin pababayaan na lang yung pambubuli ng China, binangga-bangga yung mga barko natin. Tapos water cannon. So ganun daw. Parang ganon. So, hayaan na lang daw yung ganon na kasi nga, parang ganon, di ba? Parang ganon na lang ang mangyayari. So, ibig sabihin, no, hayaan na lang na maging aggressor o mambuli ng China sa ating mga tropa dyan sa West Philippine Sea. Ganon ang pagkakapananaw ko, di ba? Kayo rin, pwede rin kayo magkomentaryo dyan mga guys. So talagang kawawang-kawawa talaga yung mga yung mga na-assign diyan sa West Philippine Sea na mga Pilipino, no. Yung mga tropang tropang briefer, tropang Philippine Coast Guard, mga tropang mangingisda. So talagang ibig sabihin tanggapin na lang nila na bulihin sila ng China, parang ganon. Ay nako, okay mga guys, nakakatawang, nakakabwisit lang talaga, no. So pwede rin kayo magkomentaryo dyan mga guys. So okay, no, hanggang dito na lang tayo mga guys. Kung nagustuhan nyo yung mga ganito mga reaction video, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magtapos, okay?